So guys, magandang araw ulit sa inyo, no? Bali, medyo matagal nung bago tayo makapag-video, no? Ngayon, yung ating day, gumagana yan ngayon. Yan. Alas 8 ng umaga, binuhay na natin yung aircon. Ang load natin ay 750 watts. Ang panel natin, 391 lang. Tapos nahugot siya sa grid ng 430 watts. Medyo maulap kasi ngayon. Tingnan natin. Maulap. Pero binuhay na natin yung aircon kasi panggabi tayo para pagka matutulog tayo ay medyo malamig na. Ngayon, update ko lang sa inyo, no? Papakita ko sa inyo yung ating basag na solar panel dati. Bali, ginamit na natin siya. Chinek natin yung ilalim ng solar panel. Basag yon. Yung ibabaw pala ay maganda pa. Tapos ito, bumuli ulit tayo ng PB railings. Yan. 2 piraso. Tingnan natin yung ating off-grid dito. Kaya kung mapapansin nyo, isang solar panel lang yung ating ginagamit. Yun nga, yun yung basag. At ang harvest natin ngayon ay 6 ampere lang. Kasi walang araw. Ayan, puro ulap. Ngayon yung solar panel natin na basag, dahil chinek nga natin yun na okay pala siya, yung harapan, yung ibabaw. Pakita ko sa inyo kung anong nangyari. Akit tayo sa bubong. Ito yung mga solar panel natin. Medyo maalikabok na. Halos 2 linggo, magtatatlong linggo kasi na umuulan. Hindi rin natin to masilip sa taas, no? Ayan, maalikabok. Maalikabok yan. Yung 5. May ipot pa doon, oh. May ipot pa ng ibon. Linisin din natin yan para maganda yung harvest. Tapos ito yung basag. Yung ibabaw, walang basag yan. Tapos tignan natin yung ilalim, no? Kung ano itsura. May ginawa kasi ako rito. Ayan, kulay puti siya, oh. Hindi na siya bifacial. Bali, nilagyan natin to ng sealant, silicone. Yung pinapahid. Meron kasing nabibili sa Shopee na pinapahid na waterproofing. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginamit ko. Nakadikit na. Kaya kulay puti na yung ilalim niyan. Natakloban na yung mga basag niyan. Tingnan ulit natin yung video natin nung una nating nakita to. Yung ating solar panel na bifacial na na-deliver na basag. Tingnan natin kung anong status nito. Baka basag o may problema. Basag nga. Wala, ating ibabalik to. Return refund to sa Shopee. Ayan, sobrang basag, oh. Ayan, bali ginagamit natin yan ngayon. Ayan yung ating solar panel. Ibabaw lang.
Ngayon yung PB railing natin na dalawa, dito lalagay natin dito para may isang pa naman natin to. Siguro mga 2 linggo na rin na ginagamit natin yan. Kaya lang maulan talaga. Pero yung pinagagamitan ng ating battery, yung off-grid na yon, di ba charge niya yung ating battery? Ginagamit natin yon pang ilaw lang. Binukod ko yung supply ng ilaw natin. Nilagay natin yung ating off-grid. Pakita ko sa inyo. Bali yung ating MPPT, isa lang yung nagana. Kasi isa lang yun yung ating solar panel. Ayan, ngayon ito lang yung load nya. Ang load na to ay idle na yan. Kahit walang nakabukas, meron na yan palagi. 3 watts lang. Sa ilaw lang yan. Lahat ng ilaw natin dito nakakabit. Ayan, solar. Pero yung Meralco na linya nito, wala to. Nakapatay na yan kasi hindi na natin ginamit yung nandun sa ating distribution panel. Tignan ulit natin yung sa main distribution panel natin. Ayan, basta lahat ng ilaw hindi nakasakay dito kay Deye. Tignan natin yung distribution panel natin. Ayan, buhay yung ating aircon. Tignan natin yung distribution panel natin. Ang ngayon yung ating off-grid, yung nasa labas na system. Ito yung ating ilaw. Ito yung sa ilaw natin. Ito yung sa DEA natin, tong malaki. Ang kasama dito sa DEA ay outlet, tsaka yung ating aircon. Tapos itong isa kasi, tinanggal muna natin kasi hindi naman natin itong ginagamit. At para lang dito yan sa ating backup. Dati ginagamit natin to nung tayo ay naka off-grid, pure off-grid pa. Bali hindi kasi kaya ng system natin yung off-grid sa labas, yung plancha. Kaya yung plancha natin dati ay nakasaksak pa rin dito. Ginamit natin dati ay yung mismong Meralco. Kapag nagpa-plancha kami, Meralco dito. Ayan. Bali, pag pinatay natin to, ito kasi yung off-grid natin, ilaw lang yan, pang ilaw. Para hindi na humalo yung gastos natin doon sa DEA. At least nagagamit natin yung off-grid natin. Ito, pag pinatay natin tong ilaw, yung breaker, mamatay ilaw natin. Wala na. Tapos tignan natin yung konsumo kung meron pa rin doon sa labas na 3 watts. Meron pa rin siya, oh. Meron pa rin siyang konsumo. Nakapatay na yung ating breaker. Pero ano naman yan, napakababa na yan. Di natin alam kung saan napunta yan. Kung sa wire lang, yung wire na papunta dun sa ating breaker. Pero sobrang baba na yan. Okay lang yan. Ngayon, buhayin ulit natin yung ilaw natin. Buhayin natin lahat ng ilaw. Tingnan natin kung magkano pa rin yung matitipid natin. Ito na yung breaker natin, buhayin ulit natin. Ayan. Buhayin natin lahat ng ilaw. Kasi sayang naman, may battery tayo, may solar panel tayo. Bali yung ating DEA na battery, hanggang ngayon hindi pa nadating, no? Nag-follow up tayo pero hindi pa nagre-reply. Wala pa, hindi pa natin nalalagyan ng battery si DEA. Kaya sayang naman kung sa gabi, lahat ng load natin sa Meralco makukuha. Ngayon, meron naman tayong off-grid, tapos nagawa naman natin yung ating solar panel na mapagana. Ginawa natin yung ating ilaw, binukod na lang natin kasi yun lang naman yung pwede nating ibukod. Kasi lahat ng appliances sa outlet, isa lang naman ang breaker. Tapos yun sa aircon, hindi naman kaya nung off-grid yon. Kaya yung grid tie natin, yung ating aircon, tsaka yung outlet, yun pa rin yun. Yung ilaw, dahil nakabukod naman yung kanyang breaker, ibinukod na lang natin yun para sa gabi, kahit pa paano, makatipid pa tayo. No? Buhayin natin lahat ng ilaw. Buhayin natin. Kaya para makita natin kung nakakatipid pa. Para makita natin kung ilan pa yung natitipid natin gamit yung ating off-grid doon sa labas. Kahit na paano, nakakatipid pa rin. Kasi kung lahat yon, tignan natin kung ilang watts, no? Ilaw pa.
Ayun, nasa 200 watts pa rin siya, oh. 225 watts. Pero yung isang ilaw kasi hindi naman natin laging ginagamit, yung nasa cove light. Ayan, yung ilaw na to. Hindi naman natin laging ginagamit yan. Patayin natin. Ayan, patay na yung isa. Siguro nasa 100 watts yun eh. Tignan ulit natin. Ayan, nasa 86 watts na lang. Sipin nyo kung sa gabi, ilang oras yon, simula alas 6 hanggang 10, 4 na oras na 86 watts yung natitipid natin, no? Patayin ulit natin. Malaki pa rin yung matitipid natin sa loob ng isang buwan siguro. Kaya minabuti natin na ibukod na lang yung ating off-grid na setup para sa ilaw. Kasi nagana naman yung solar panel natin, yung dating basag, yung ilalim. Kaya ginamit na rin natin. Kung yung solar panel nyo ay meron pa namang output, tapos ang basag ay nandun sa ilalim, o halimbawang bifacial, no? Ipapakita ko sa inyo yung ginamit kong waterproof na pinahid ko dun sa likod ng ating solar panel. Mura lang yan, parang nasa 150 pesos lang, isang 1 kilo. 2 kilo yung binili ko pero 1 kilo lang yung nagamit. Kaya tipid, matipid. Yung ating solar panel ay 585 watts. Malaki yon, halos kasing laki ng plywood yon. Natapalan niya lahat yung ilalim. Ngayon, dahil wala pa yung ating battery, tiis-tiis muna tayo sa grid tie. Hintayin natin mag-replace si Deye kasi yun naman ang usapan. Darating siya ng August. May ilang araw pa bago matapos yung August. Hintayin na lang natin. Pag walang dumating, papalo up ulit tayo. Ayos, maraming salamat.